Kumusta ako si Dr. Mila De La Paz? Sa mahigit 30 taon ng karanasan sa gynecology, nadalubhasa sa mga natatanging paglalakbay sa kalusugan ng mga kababaihan. Pagkatapos ng menopause, nagkaroon ako ng pribilehiyong makausap ang libu-libong kababaihan, tinatalakay ang kanilang mga pinakapersonal na alalahanin. Ngayon, nais kong talakayin ang isang paksa na madalas ibinubulong lamang, ngunit bihirang talakayin ng may nararapat na katapatan, lalo na para sa ating mga nasa ginintuang taon. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang gawain na pangkalahatang ipinagdiriwang para sa mga benepisyo nito sa kalusugan pag-alis ng stress, mas mahimbing na pagtulog, mas magandang kalooban, ay maaaring sa ilalim ng ilang mga pagkakataon, tahimik na umuubos ng sigla ng mga kababaihang lampas, isinta. Nakakagulat na isipin, hindi ba? Sa isang kultura na sa wakas ay nagsisimula ng kilalanin at ipagdiwang ang sexualidad ng mga may edad na babae, ang pagmumungkahi ng anumang negatibong panig ay tila bawal. Ipinaglaban natin ang pagkilala na ang pagnanasa at kasiyahan ay walang expiration date, at nais kong maging malinaw, ang laban na iyon ay marangal at totoo. Ang isang malusog at masayang koneksyon sa iyong sariling katawan ay isang mapagkukunan ng napakalaking kapangyarihan at kagalingan sa anumang edad. Gayunpaman, isang malawakang maling paniniwala ang umusbong kasabay ng kalayaang sexual na ito, ang paniniwala na ang kasiyahan ay dapat laging madali. At ang mekanismo ng ating mga katawan sa edad na 65 ay dapat sumalamin sa kung ano ito noong tayo ay 30 of May. Ang maling akalang ito ay hindi lamang mali, kundi maaari ring maging lubhang mapanira. Inihahanda nito ang mga kababaihan para sa pagkalito, pagkabigo at isang malalim na pakiramdam ng personal na kabiguan kapag ang kanilang karanasan ay hindi tumutugma sa inaasahan. Ang katotohanan ay ang kalagayan ng ating katawan ay dumaranas ng malaking pagbabago pagkatapos ng menopause. Ang hormonal symphony na dating namamahala sa ating mga cycle at tugon ay nagpapatugtog na ngayon ng mas tahimik at mas banayad na himig. Ang pagbabaliwala sa biolohikal na katotohanan ito ay tulad ng paglalakbay sa isang bagong bansa nang walang mapa. Ang pangako na nais kong ibigay sa inyo ngayon ay hindi isa ng takot, kundi ng pagpapalakas sa pamamagitan ng kaalaman. Ating aalisin ang tabing sa apat na tiyak, ngunit madalas na hindi napapansin na panganib ng self-pleasure na maaaring humantong sa isang malaking pagkaubos ng iyong pisikal at emosyonal na enerhiya. Ang mga ito ay hindi panganib sa tradisyonal na kahulugan ng panganib, kundi mga potensyal na bitag, mga tagas ng enerhiya kung tawagin na maaaring gawing nakakapagod ang isang potensyal na nakapagpapasiglang gawain. Ating tatalakayin kung paano ito matukoy unawain ang kanilang pinagmulan sa ating magaganda at tumatandang katawan at higit sa lahat, bigyan kayo ng simple at epektibong mga estratehiya upang mabawi ang kasiyahan na tunay na nakapagpapanumbalik, hindi nakauubos. 1. Pisikal na pananakit na nagbabalat kayong mababang libido. Ang una at pinakamalaking dahilan ng pagkaubos ng enerhiya na nakikita ko sa aking praktika ay nagmumula sa isang bagay na bihirang pag-usapan ng hayagan pisikal na pananakit na nagkukunwaring mababang libido. Maraming kababaihan ang lumalapit sa akin na nagsasabing, Drasa de la Paz, nawalan na po ako ng gana, wala na akong enerhiya para diyan. Ngunit kapag dahan-dahan nating sinusuri ang sitwasyon, madalas nating natutuklasan na ang issue ay hindi ang kakulangan ng likas na pagnanasa, kundi isang nakasanayang tugon sa pananakit at discomfort. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay kung masakit dapat kang huminto. Ngunit ang paraang iyon ay nagkakait sa iyo ng isang pangunahing aspeto ng iyong kagalingan. Hindi lang ito, hindi sapat. Ito ay isang tahimik na pagsuko. Ang problema ay pagkatapos ng edad 60, ang ating katawan ay gumagana sa ilalim ng isang ganap
na naiibang hormonal directive. Ang biglaang pagbaba ng estrogen ang mismong hormone na nagpapanatili sa ating vaginal tissues na malaman na babanat at natural na basa sa loob ng maraming dekada ay humahantong sa isang kondisyon na tinatawag na genitourinary syndrome of menopause, GSM. Isipin ito ng ganito ang malago at matibay na talulot ng rosas ng iyong kabataan ay nagiging parang isang marupok at tuyong dahon. Ang mga pader ng ari ay numinipis, hindi na gaanong nababanat at nagiging mas tuyo. Hindi maaaring maliitin ang kahalagahan ng pagtugon dito dahil ito ang pundasyon kung saan nakasalalay ang lahat ng kasiyasyang karanasan. Kapag ang pagkiskis ay sumalubong sa marupok at hindi basang tissue ang resulta, ay hindi kasiyahan. Ito ay iritasyon, maliliit na pagkapunit at maging sakit. Ang iyong utak sa walang hanggang karunungan nito ay mabilis na natututunan ng ugnayang ito. Nagsisimula itong ilayo ka nang hindi mo namamalayan sa anumang anyo ng pagkaantig upang protektahan ka mula sa inaasahang sakit. Ang mekanismong proteksyon na ito ang nararamdaman bilang pagkawala ng pagnanasa, ngunit ito ay sa katunayan isang bulong mula sa iyong katawan na mayroong mali. Ang pagkaubos ng enerhiya dito ay dalawa: una ang pisikal na pasanin ng pagtitiis sa pananakit at pangalawa ang malalim na emosyonal na pagkapagod ng pakiramdam na hindi konektado sa sariling katawan ng pagnanais na makaramdam ng kasiyahan, ngunit sinasalubong ng pisikal na hindi. Kaya ano ang solusyon? Nagsisimula ito sa lubusang hydration sa loob at labas. Ang una at hindi mapag-uusapang hakbang ay ang mamuhunan sa isang mataas na kalidad na water-based o silicone-based na personal lubricant. Hindi ito isang optional na accessory. Ito ay isang mahalagang kagamitan para sa intimasiya pagkatapos ng menopause. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente sa aking klinika dito sa Makati na isipin ito hindi bilang tanda ng kakulangan, kundi bilang isang marangyang kaginhawahan tulad ng paggamit ng isang mamahaling face cream. Ilapat ito ng sagana hindi lamang sa bukana, kundi pati na rin sa loob, kahit na hindi nakikipagtalik upang mapanatili ang hydration ng tissue. Ang ikalawang bahagi ng solusyon ay makipag-usap sa iyong gynecologist tungkol sa local vaginal estrogen therapy. Hindi ito ang mga systemic hormones ng lumang HRT. Ito ay dumadating sa anyo ng low-dose cream suppositories o singsing na direktang naghahatid ng estrogen sa vaginal tissues kung saan ito kailangan na may kaunting pagsipsip sa iba pang bahagi ng katawan. Ang therapy na ito ay gumagana mula sa loob palabas upang muling buuin ang kapal, pagkaelastiko at natural na pagkabasa ng tissue. Ito ay para sa marami sa aking mga pasyente, isang kumpletong game changer na ginagawang kasiya siya muli ang isang masakit na karanasan. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang maikling kwento. Isang pasyente ko, isang masiglang 72 taong gulang na artist mula sa Tagaytay na nagngangalang Clara ang lumapit sa akin na lubos na nanlulumo. Palagi siyang may malusog na relasyon sa kanyang sexualidad, ngunit natagpuan ng kanyang sarili na ganap na iniiwasan nito. Napapagod na ako kahit isipin lang. Pag-amin niya, matapos kumpirmahin ng isang pagsusuri ang malaking vaginal atrophy, sinimulan namin siya sa isang local estrogen cream at binigyan ko siya ng sample ng isang premium na silicone lubricant. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya na may luha sa kanyang mga mata. Ibinalik mo sa akin ang isang bahagi ng aking sarili na akala ko ay nawala, na magpakailanman. Sabi niya, ang enerhiya na nakukuha ko mula sa pakiramdam na maganda sa aking sariling balat muli. Mas mabuti pa kaysa sa anumang tasa ng kape. Ang kwento ni Clara ay hindi natatangi. Ang enerhiya ay hindi nawala. Ito ay naharangan lamang ng isang pisikal na hadlang na nagawa nating alisin sa tamang pangangalaga. 2. Hindi pagtutugma sa presyon na makapag-perform. Ang ikalawang kritikal na tagas ng enerhiya ay nagmumula sa tinatawag kong
hindi pagtutugma sa presyo na makapag-perform. Nangyayari ito kapag ang ating isipan at mga inaasahan ay tumatakbo pa rin sa isang kabataang timeline habang ang ating nervous at circulatory systems ay umangkop na sa isang bago at mas mature na ritmo. Noong tayo ay mas bata pa, ang pagkaantig ay maaaring mabilis, halos agaran. Isang pag-iisip, isang haplos, at ang katawan ay tutugon sa isang bugso ng daloy ng dugo at sensasyon. Ang lumang paraan ng paglapit sa self-pleasure ay madalas na nakatuon sa layunin makamit ang orgasm sa pinakamabilis na paraan. Para sa isang katawan na lampas 6 na, ang paraang ito ay hindi lamang hindi epektibo, kundi isa ring direktang daan patungo sa pagkabigo at pagkapagod. Ito ay tulad ng pagtatangkang mag-sprint sa isang marathon. Mauubos ka bago pa man makarating sa kalahati. Ang biolohikal na katotohanan ay sa mas mababang antas ng parehong estrogen at testosterone, ang buong proseso ng pagkaantig ay bumabagal. Ang daloy ng dugo sa clitoris at vulva ay hindi na gaanong malakas at ang mga nerve endings ay maaaring mangailangan ng mas matiyaga at sinadyang pagpapasigla upang magising. Mahalaga ang pag-unawa at paggalang sa bagong bilis na ito. Kapag sinusubukan mong madaliin ang iyong katawan, lumilikha ka ng isang estado ng panloob na salungatan. Sinasabi ng iyong isip, halika na, bakit hindi ito gumagana? Habang ang iyong katawan ay nagmamakaawa, kailangan ko ng mas maraming oras, mas maraming pag-akit. Ang mental at pisikal na paghihilahang ito ay lubhang nakauubos ng enerhiya. Nauuwi ka sa paggamit ng napakalaking enerhiya sa pakikipaglaban sa iyong sariling pisyolohiya. Ang pakiramdam ng kabiguan na ang iyong katawan ay hindi gumagana ng tama ay maaaring maging napakabigat sa emosyon na ginagawang isang gawain sa halip na isang kagalakan. Ang buong prospekto ng self-pleasure, ito ay nagiging isa pang item sa to-do list na wala ka ng enerhiya. Ang layunin ay hindi lamang kasiyahan, ito ay walang kahirap-hirap na kasiyahan at iyon ay nangangailangan ng isang bagong estratehiya. Ang solusyon ay ang pangunahing pagbabago ng iyong mindset mula sa isang destinasyon patungo sa isang paglalakbay. Hinihikayat ko ang aking mga pasyente na isagawa ang tinatawag kong pagpapalawak ng pandama. Nangangahulugan ito ng muling pagtukoy sa kasiyahan na lampas sa makitid na hangganan ng paghipo sa ari at orgasm. Sa halip na magsimula sa isang layunin, magsimula sa isang intensyon na simpleng makaramdam ng maganda sa iyong balat. Maaari itong magsimula 1 oras bago mo pa man isipin ang sexual na paghipo. Maaaring ito ay pagligo sa maligamgam na tubig na may Epsom salts at lavender oil, isang kasanayan na hindi lamang nagpaparelax sa isip, kundi nagpapataas din ng sirkulasyon sa buong katawan. Maaari itong maging maingat na paglalagay ng isang mayaman at mabangong lotion sa iyong balat mula sa iyong mga paa hanggang sa iyong mga balikat na muling ginigising ang mga sensory pathways sa buong katawan mo. Kapag nagsimula ka ng hawakan ng iyong sarili, palawakin ang teritoryo. Galugarin ang pagiging sensitibo ng iyong leeg, iyong mga braso, ang likod ng iyong mga tuhod. Gumamit ng iba't ibang mga texture, isang silk scarf, isang malambot na balahibo, o ang iba't ibang mga setting sa isang dekalidad na vibrator na idinisenyo para sa panlabas na pagpapasigla. Sa paggawa nito, inihahanda mo ang iyong buong nervous system para sa kasiyahan. Nagpapadala ka ng mga banayad na senyales sa iyong utak na lumilikha ng isang estado ng nakaka-relax na pagtanggap. Pinapayagan nito ang mas mabagal at mas sinadyang proseso ng pagkaantig ng ari na natural na maganap ng walang presyon. Ang isang kahangahangang kasangkapan para dito ay isang dekalidad na clitoral vibrator. Habang tayo ay tumatanda, ang direkta at tuloy-tuloy na pagpapasigla na ibinibigay ng isang vibrator ay maaaring maging mas epektibo sa pagdadala ng daloy ng dugo at sensasyon sa lugar kaysa sa manumanong pagpapasigla lamang. Ito ay hindi isang shortcut, ito ay isang matalinong kasangkapan
na gumagana kasama ng mga bagong pangangailangan ng iyong katawan. Isang pasyente mula sa Cebu, isang 58 taong gulang na retiradong librarian na nagngangalang Sofia ang natagpuan na ang paraang ito ay nagpabago sa kanya. Siya ay bigo dahil ang dating gumagana para sa kanya noong 40s ay nag-iiwan na sa kanya ng pakiramdam na iritado at hindi nasisiyahan. Nagdisenyo kami ng isang bagong ritual para sa kanya, isang tasa ng herbal tea, 10 minuto ng banayad na pag-uunat, at pagkatapos ay paggalugad gamit ang isang bagong vibrator na walang layunin na mag-orgasm. Sa unang beses na ginawa ko ito, sabi niya sa akin, hindi ako nag-orgasm, ngunit mas naramdaman kong relaxed at nasisiyahan ako kaysa sa mga nakaraang taon. Ang nakakatuwa ay nang alisin ko ang presyon, bumalik ang mga orgasm at mas malalim at mas kasiya siya ang mga ito kaysa dati. Natutunan niyang suyuin ang kanyang katawan, hindi utusan ito. Ang pagbabagong ito sa diskarte ay nagpatigil sa pagtagas ng enerhiya at ginawang isang mapagkukunan ng malalim na pagpapanumbalik ang kanyang pribadong oras. 3. Hormonal na overshooting at pagkapagod ng adrenal. Ang ating ikatlong dahilan ng pagkaubos ng enerhiya ay marahil ang pinakabanayad at pisyolohikal, ang panganib ng hormonal na overshooting at pagkapagod ng adrenal. Ang konseptong ito ay nangangailangan ng mas malalim na pagsisid sa kimika ng ating katawan. Kapag nakakaranas ka ng orgasm, ang iyong utak ay binabahan ng isang malakas na cocktail ng mga neurochemicals. Mayroong pagtaas ng dopamine, ang kemikal ng kasiyahan at gantimpala, at isang pagbaha ng oxytocin, ang hormone ng pagbubuklod at pag-ibig. Kasunod ng orgasm, isa pang hormone, ang prolactin, ay tumataas na responsable para sa mga pakiramdam ng pagkabusog at malalim na pagre-relax ang inaantok at lubos na masayang pakiramdam na iyon. Sa isang mas batang katawan na may matatag at nababanat na mga hormonal system, ang pagbabago ay madaling hawakan. Ang high ay kasiya siya at ang kasunod na pagre-relax ay nakapagpapanumbalik. Gayunpaman, para sa maraming kababaihan na lampas 60, ang adrenal system na namamahala sa ating mga stress hormones tulad ng cortisol at tumutulong sa pag-regulate ng ating balanse ng enerhiya ay maaaring hindi na kasing tatag ng dati. Ang mga dekada ng stress, pabago-bagong hormones sa panahon ng perimenopause at ang natural na proseso ng pagtanda ay maaaring mag-iwan sa ating mga adrenal glands na mas madaling mapagod. Ang lumang pananaw ay itinuturing ang orgasm bilang isang simpleng pagpapalabas ng tensyon, laging kapaki-pakinabang. Ngunit ito ay mas komplikado kaysa doon. Isipin ang isang malakas na orgasm bilang isang anyo ng high-intensity interval training para sa iyong neurohormonal system. Ito ay isang napakalaking paggasta ng enerhiya na sinusundan ng isang malalim na panahon ng pagbawi. Kung ang iyong pinagbabatayan ng mga reserba ng enerhiya ay mababa na, o kung ang iyong adrenal system ay nahihirapang makasabay, ang paulit-ulit, o sobrang dalas na mga orgasm ay maaaring itulak ang iyong sistema sa bingit. Sa halip na makaramdam ng sigla, nararamdaman mong pagod na pagod, malabo ang isip at ubos na ubos sa loob ng ilang oras o kahit isang buong araw pagkatapos. Ito ang epekto ng overshoot, ang post-orgasmic na pagtaas ng prolactin na dapat ay nagpapakalma ay maaaring maramdaman bilang isang kumpletong pag-shutdown ng sistema kapag ang iyong baseline na enerhiya ay marupok. Ang kahalagahan ng pagkilala dito ay pinakamahalaga dahil maaaring mali mong binibigyang kahulugan ang malalim na pagkapagod na ito bilang isang senyales na ang sexual na kasiyahan ay likas na sobra. Para sa iyo ngayon, kung sa katotohanan ito ay ang tindi at dalas na nauugnay sa kasalukuyang kapasidad ng iyong katawan na nangangailangan ng pagsasaayos. Ang solusyon dito ay hindi pag-iwas, kundi maalalahanin na modulasyon at malalim na pagpapanumbalik. Ang unang hakbang
ay maging isang mausisang tagamasid ng iyong sariling katawan. Magsimula ng isang simpleng journal. Pagkatapos ng isang karanasan ng self-pleasure, itala ang iyong mga antas ng enerhiya, 1 oras, pagkatapos 4 na oras, pagkatapos at kinaumagahan. Nararamdaman mo ba na masigla ka kalmado? O nararamdaman mo ba ang isang pakiramdam ng gising ngunit pagod o ganap na ubos? Ang datos na ito ay yung personal na gabay. Kung mapansin mo ang isang pattern ng pagkaubos oras na upang mag-modulate, maaaring mga hulugan ito ng pagpili ng hindi gaanong matinding buong katawan na mga orgasm kaysa sa mga purong clitoral peak intensity na mga orgasm. Maaaring mga hulugan ito ng pagbabawas ng dalas upang bigyan ang iyong sistema ng mas maraming oras upang makabawi at muling magtayo. Ang ikalawa at pantay na mahalaga na bahagi ng solusyon ay aktibong punan muli ang iyong sistema. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong ginagawa sa mga oras at araw sa paligid ng iyong pribadong oras. Tiyakin na sinusuportahan mo ang kalusugan ng iyong adrenal sa pamamagitan ng isang diet na siksik sa nutrisyon mayaman sa malusog na taba, protina at B vitamins. Isaalang-alang ang mga halamang gamot na sumusuporta sa adrenal tulad ng ashwagandha o rhodiola pagkatapos kumonsulta sa iyong healthcare provider. Unahin ang pagtulog. Ito ang panahon kung kailan ginagawa ng iyong hormonal system ang pinakamahalagang pag-aayos nito. At kritikal pagkatapos ng isang malakas na orgasm, huwag basta-basta tumayo at ipagpatuloy ang iyong araw. Magplano para sa isang panahon ng tahimik na integrasyon. Manatiling nakahiga, huminga ng malalim at uminom ng isang basong tubig na may isang kurot ng sea salt at isang piga ng lemon upang makatulong na mapunan muli ang iyong mga electrolytes. Mayroon akong isang kliyente, isang 63 taong gulang na dating CEO sa Davao, na isang high achiever sa lahat ng aspeto ng buhay. Nilapitan niya ang self-pleasure na may parehong tindi gamit ang isang malakas na vibrator araw-araw, ngunit nagreklamo ng patuloy na pagkapagod. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang enerhiya, natanto niya ang koneksyon. Nagtulungan kami upang lumikha ng isang bagong routine. Binawasan niya ang dalas sa 3 beses sa isang linggo, sinundan ng bawat session ng isang 15 na minutong pagninilay at nagsimulang uminom ng isang supplement na sumusuporta sa adrenal. Ang pagbabago ay kapansin-pansin. Mas marami akong enerhiya ngayon kaysa dati, iniulat niya. Ang kasiyahan ay nararamdaman na ngayon na nagpapalusog sa aking buong sistema sa halip na kumukuha lamang mula dito. Putro, ang hindi nakikitang bigat ng emosyonal na pighati. Sa wakas narating natin ang ika-4 at sa maraming paraan ang pinakamalaganap na dahilan ng pagkaubos ng enerhiya, ang hindi nakikitang bigat ng emosyonal at psikolohikal na pighati. Sa loob ng maraming siglo at tiyak para sa henerasyon ng mga kababaihan na ngayon ay nasa kanilang 60s, 70s at 80s, ang paksa ng self-pleasure ng kababaihan ay nababalot ng lihim, kahihiyan at paghuhusga. Pinalaki tayo na may mga pahiwatig at direktang mensahe na ang ating mga katawan ay para sa iba, na ang ating kasiyahan ay pangalawa lamang, o ang paghawak sa ating sarili ay isang bagay na ginagawa ng mga masasamang babae. Ang lumang paraan ng pagharap dito ay simpleng baliwalain ito, itulak ang mga damdamin sa ilalim at magpanggap na hindi ito umiiral. Ngunit ang paraang ito ay katulad ng pagmamaneho ng kotse na naka-emergency brake. Nangangailangan ito ng napakalaking puwersa ng buhay upang patuloy na sugpuin ang mga malalim na nakatanim na emosyonal na salungatan na ito. Ang panloob na labanang ito ay isang napakalaki at hindi kinakailangang paggasta ng enerhiya. Sa tuwing lalapitan mo ang iyong sariling katawan na may kislap ng pag-aalinlangan, isang anino ng pagkakasala o isang takot na maging makasarili, pinapagana mo ang stress response ng iyong katawan. Lumilikha ka ng isang estado ng cognitive dissonance kung saan ang isang bahagi mo ay naghahanap ng kasiyahan
at ang isa pa ay hinuhusgahan ka para dito. Ang salungatan na ito ay hindi lamang nananatili sa iyong isipan. Nagiging sanhi ito ng pisikal na tensyon sa iyong panga, iyong mga balikat, at higit sa lahat sa iyong pelvic floor. Ang isang tensyonadong pelvic floor ay maaaring hadlangan ang daloy ng dugo, limitahan ang sensasyon at gawing mahirap, kung hindi imposible na makamit ang kasiyahan. Lumilikha ito ng isang mabisyo na cycle. Ang pagkakasala ay nagdudulot ng tensyon. Ang tensyon ay humahadlang sa kasiyahan at ang kakulangan ng kasiyahan ay nagpapatibay sa subconscious na paniniwala na marahil ito ay mali o hindi. Para sa iyo na pagkatapos ay lumilikha ng mas maraming pagkakasala. Ang pagputol sa cycle na ito ay ganap na mahalaga para ang kasiyahan ay maging isang mapagkukunan ng enerhiya, hindi isang dahilan ng pagkaubos. Ang solusyon ay isang mulat at mahabaging kasanayan ng muling pagsulat ng iyong sariling panloob na script. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong sarili ng malinaw na pahintulot na maaaring hindi mo kailanman natanggap mula sa lipunan niyong relihiyon o kahit sa iyong pamilya. Ito ay malalim na panloob na gawain at nagsisimula ito sa isang simple at radikal na pagkilos ng pagpapatibay sa sarili. Madalas kong ginagabayan ang aking mga pasyente sa isang maikling pagninilay. Bago mo simulan na hawakan ang iyong sarili, ilagay ang isang kamay sa iyong puso at isang kamay sa iyong ibabang tiyan. Huminga ng 3 malalim na paghinga at pagkatapos sabihin ng malakas, "Ang aking katawan ay mabuti. Ang aking kasiyahan ay akin. Karapat-dapat akong makaramdam ng kagalakan sa katawang ito dito at ngayon." Mahalaga na sabihin ang mga salita ng malakas. Ginagawa nitong konkreto at naririnig ang intensyon. Ang susunod na hakbang ay ang paglinang ng pasasalamat para sa iyong katawan. Dinala ka nito sa 6 na dekada o higit pa ng buhay. Nagmahal ito nagtrabaho, marahil ay nagsilang ng mga anak at nagtiis. Sa halip na mag-focus sa mga di kasakdalan nito, mag-focus sa katatagan nito. Habang hinahawakan mo ang iyong sarili, gawin ito na may saloobin ng paggalang at pagpapahalaga. Pasalamatan ang iyong mga kamay para sa kanilang kakayahang makaramdam at magbigay ng kasiyahan. Pasalamatan ang iyong balat para sa pagiging sensitibo nito. Ang kasanayang ito ay nagbabago ng enerhiya mula sa pagkuha o paghahanap ng isang pagpapalabas patungo sa isang mapagmahal at mapagpahalagang pakikipag-ugnayan sa iyong sarili. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Luz, isang 72 taong gulang na lola mula sa Manila na pinalaki sa isang napakahigpit na pamilyang Katoliko. Dala niya ang isang buhay na puno ng kahihiyan tungkol sa kanyang sexualidad. Inabot kami ng ilang buwan ng pagtutulungan, ngunit dahan-dahan niyang sinimulang isagawa ang mga affirmation na ito. Nagsimula siya sa simpleng paghawak sa kanyang sariling kamay at pagsasabi sa kanyang sarili na okay lang. Isang araw pumasok siya na may gaan na hindi ko pa nakikita dati. "Doktora," sabi niya, "sa unang pagkakataon, naramdaman kong malinis. Naramdaman kong minamahal ko lang ang aking sarili, na wala ang lahat ng ingay sa aking isipan." Ang enerhiya na ginugol niya sa loob ng mahigit 60 taon sa pakikipaglaban sa panloob na labanang iyon ay sa wakas ay napalaya at binahan nito ang kanyang buong buhay ng isang bagong pakiramdam ng kapayapaan at sigla. Pangwakas na kaisipan. Habang tinatapos natin ang ating pag-uusap, maglaan tayo ng isang sandali upang parangalan ang paglalakbay na ating pinagsamahan. Nagsimula tayo sa pamamagitan ng paghamon sa maling paniniwala na ang kasiyahan pagkatapos ng sinto ay dapat pareho noong tayo ay 30 at natuklasan natin ang 4 na makabuluhan ngunit malulutas na dahilan ng pagkaubos ng enerhiya, ang pisikal na hadlang ng pananakit mula sa mga pagbabago sa katawan, ang pagkabigo ng hindi pagtutugma sa pagganap sa bagong ritmo ng ating katawan, ang pisyolohikal na pagkaubos mula sa hormonal overshooting
at ang malalim na pagkapagod na dulot ng malalim na nakatanim na emosyonal na pighati. Nakita natin na ang solusyon sa bawat isa sa mga ito ay hindi ang pag-atras mula sa kasiyahan, kundi ang paglapit sa ating mga katawan ng may higit na karunungan habag at mga na-update na kasangkapan. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng marangyang lubrikasyon at pagsasaalang-alang sa modernong suportang hormonal, paglipat mula sa isang mindset na nakatuon sa layunin patungo sa isang paggalugad ng pandama pag-aaral na i-modulate ang tindi at malalim na punan muli ang ating mga sistema at may kamalayang muling pagsulat ng mga luma at nakakahiyang script na ipinasa sa atin. Isang mahalagang aral, ang isang mahalagang aral na itinuro sa akin ng buhay bilang isang manggagamot at bilang isang babae ay ang ating kakayahan para sa kagalakan ay hindi isang limitadong yaman na nauubos sa paglipas ng panahon. Ito ay isang bukal na maaaring muling matuklasan at palalimin, ngunit kapag handa lamang tayong alisin ang mga basura na humaharang sa daloy nito. Ang sakit, presyon, pagkaubos at kahihiyan ay ang mga basurang yon. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga ito, hindi mo lamang binabawi ang kasiyahan, binabawi mo ang iyong sigla. Taos-puso akong umaasa na ang talakayang ito ay nakatulong sa iyo. Kung nakakita ka ng halaga sa ating oras na magkasama, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa isang kaibigan o kapatid na maaring makinabang. Ang inyong mga kwento at karanasan ang puso ng komunidad na ito, kaya't mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang inyong mga saloobin. At kung nais ninyong ipagpatuloy ang paggalugad sa mga paksang ito ng kalusugan ng kababaihan at masiglang pagtanda, kasama ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat sa inyong tiwala at sa inyong oras. Maging maayos kayo.